programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naisagawa na ng Lotus Gang ang plano nila sa loob ng kulungan. May mapapahamak kaya sa kanila? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa labas ng presinto, dumating naman si Carlos pero hindi siya pinayagan makapasok sa loob dahil hindi nakalista ang pangalan niya. Galit na galit si Carlos sa pulis at nagpupumilit siya na nasa loob ang asawa niya at kailangan niya itong puntahan. Pero kahit anong paliwanag gawin ni Carlos ay hindi siya nakapasok. Maya-maya ay lumabas si Giselle at nakita niya na umuusok sa galit si Carlos. Kinausap ni Giselle si Carlos at ipinagtataka niya kung bakit bigla itong napasugod at nagalit na galit. Lalo na nung nabagit niya na kasama si Robert sa loob. Sabi ni Giselle na pareho kayo ni Moira na may bulkang tinatago at ang pagkakaiba niyo lang ay yung kay Moira ay pumutok na at sumabog na. Sa'yo, kailan ba sasabog yan? Sinabihan ni Carlos si Giselle na wag mo akong galitin, hindi mo ako kilala. Sabi ni Giselle na ayoko din naman at umaasa naman ako na alam na ni Lynette na may bulkang kang tinatago o baka nga alam niya na din. Saka umalis si Giselle habang si Carlos naman ay nag-antay na lang sa labas ng presinto. Samantala sa loob nagalit si Lynette at Robert kay Moira. Sabi ni Lynette na, sinasabi ko na nga ba na hindi totoo na nagbago ka na. Pinapaniwala mo lang kami sa mga drama mo. Ganon din si Robert, nagalit ito at sinabihan niya si Moira na hindi ka talaga magbabago Moira. Nabigla naman si Moira sa ginawa niya at agad siyang humingi ng paumanhin sa dalawa. Pero hindi na siya pinaniwalaan kahit anong gawing paliwanag niya. Habang nagkakagulo si Lynette, Moira at Robert, nagkaroon naman ng pagkakataon ang Lotus Gang na isagawa ang plano nilang paghiganti kay Giselle sa ginawa sa kanya. Isa-isang naghanda ang mga kasamahan niya at pinalibutan sila sa gitna. Sabay sumigaw si Madam Lotus na walang gagalaw sa inyong masama para hindi kayo masaktan. At sabay itinutok ng mga kasamahan ni Madam Lotus ang barils na hawak nila sa kanila. Ikinagulat at natakot ang lahat. Maya-maya ay inutos ni Madam Lotus na ipasok silang lahat sa selda. Kaya sa sobrang takot ni Lynette, hinawakan niya ang kamay ni Annalyn at niyakap niya ito. Habang ipinapapasok sila sa selda, nagsalita si Robert kay Madam Lotus na kung bakit nila ito ginagawa sa kanila. Samantalang tinulungan na nga kayo tapos gagawin niyo kaming hostage? Galit na sinabihan ni Madam Lotus si Robert na wala akong pakialam sa sinasabi mo. Kung ayaw mong masaktan, sumunod ka na lang. Kaya walang nagawa si Robert kundi ang sundin ang utos ni Madam Lotus. Sa loob, inipon silang lahat at ipinaliwanag ni Madam Lotus kung bakit niya ito ginawa. Sabi ni Madam Lotus na alam niyo ba na si Giselle ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa inyo? Dahil hindi niya pinagbigyan ang kahilingan ko na makita ko ang anak ko. Simple lang naman ang hiling ko sa kanya, ang bigyan niya ako ng pagkakataon na mapuntahan ko ang anak ko, pero hindi niya ako pinagbigyan kaya eto kayo ngayon, hostage ko kayong lahat. At galit na sinabi ni Madam Lotus sa kanila, kapag may namatay sa inyo, siya ang sisihin ninyo. Kaya napayakap ng sobra si Annalyn sa nanay Lynette niya sa takot. Maya-maya, tinawagan ni Madam Lotus si Giselle gamit ang telepono ni Robert. Habang si Giselle naman ay kararating lang sa Apex Hospital at nag-uusap sila ni Eric. Ipinagtaka ni Giselle kung bakit tumatawag si Robert sa kanya kaya agad niya itong sinagot. Narinig agad ni Giselle ang boses ni Madam Lotus at sinabihan siya na hawak ko ngayon ang mga tauhan mo ng Apex kasama ng kapatid mong si Robert at ang pamangkin mong si Annalyn. Ikinagulat ni Giselle ang sinabi ni Madam Lotus sa kanya. Nataranta si Giselle kaya sinabi niya na parang awa mo na, huwag mo silang sasaktan kahit ano gagawin ko. Ano ba ang kailangan mo? Sabihin mo lang. Sinabi ni Madam Lotus ang hiling niya ang makausap ang anak niya bago ito operahan. Kailangan kong marinig ang boses niya ngayon dahil kung hindi, may mamamatay na isa sa kanila. Umiiyak si Giselle na natataranta at sinabi niya na gagawin niya ang inuutos nito. Binigyan siya ng 20 minutos na palugit para tawagan siya ulit ni Madam Lotus. Pagkababa ng tawag ni Giselle, agad niyang sinabi kay Eric na kailangan itigil ang operasyon kay Carla.
Tinanong naman ni Eric si Giselle kung bakit bigla niyang pinapatigil ang operasyon. Ano ang nangyayari? Umiiyak na sinabi ni Giselle kay Eric na yung main hostage taker sa City Jail, anak niya si Carla Madrigal, at ang hiling lang niya ay marinig ang boses ng anak niya, kaya dapat natin itigil ang operasyon. Narinig naman ng tiyahan ni Carla ang sinabi ni Giselle, kaya pati siya ay kinakabahan. Hindi alam ni Eric ang gagawin dahil nag-uumpisa na ang operasyon kay Carla at malabo nang mangyari na makausap niya ito. Maya-maya ay dumating si Justin at narinig niya ang sinabi ni Giselle. Kaya sinabi ni Justin na baka pwedeng makatulong ang iniisip ko. Kung ang gusto lang naman niya ay marinig ang boses ng anak niya. Ako ang kakausap sa kanya at magpapanggap ako bilang si Carla. Napatingin ang dalawa kay Justin. Maya-maya ay tumawag na si Madam Lotus kaya ibinigay ni Giselle ang telepono kay Justin. Nagkunwaring si Carla si Justin. Habang nagsasalita si Justin, nararamdaman ni Madam Lotus na hindi si Carla ang kausap niya dahil kilalang-kilala niya ang boses ng anak niya. Kaya hindi siya maluloko ni Giselle. Pagkababa ng tawag, galit na sinabi ni Madam Lotus na sinusubukan talaga ako ni Giselle na yan. Maya-maya tinawag niya si Bogart at sinabihan niya na dalhin mo sa akin si Annalyn ngayon. At agad naman pinuntahan si Annalyn para dalhin kay Madam Lotus. Habang mahigpit na ang pagkakayakap ni Annalyn sa nanay niya, nilapitan ni Bogart ang mag-ina at sinabihan na kailangan ni Madam Lotus si Dr. Annalyn. Pero hindi pumayag si Lynette na ibigay si Annalyn. Nagmakaawa si Lynette na umiiyak, "Huwag niyong saktan ang anak ko, ako na lang ang kunin niyo." At nag-iiyakan na ang iba nilang mga kasamahan dahil sa takot. Pero walang nagawa si Lynette nang tutukan siya ng baril, kaya nakuha nila si Annalyn. Samantala, habang nag-aantay si Carlos sa labas, nalaman niyang may nangyayaring hostage taking sa loob ng kulungan. Kaya ikinatakot ito ni Carlos dahil alam niyang nasa loob si Lynette. Habang sila Chang, Susan at Josa naman ay napanood nila sa balita ang nangyayari sa loob ng City Jail. Kaya abot-abot ang pag-aalala nila kay Lynette at Annalyn. Sa loob ng kulungan, nakaharap na ni Annalyn si Madam Lotus. Umiiyak na nagmamakaawa si Annalyn kay Madam Lotus na wag sila niyang sasaktan alang-alang sa anak niyang si Carla. Galit naman na sinabi ni Madam Lotus kay Annalyn na ang tita Giselle mo ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung sana pinagbigyan niya ako na puntahan ko ang anak ko sa hospital, sana hindi nangyari ang ganito. Nang biglang nagtanong si Annalyn kung siya ba si Leticia Madrigal at kung anak niya ba si Carla Madrigal. Sabi ni Madam Lotus na oo, siya ang anak ko. Maya-maya ay may inilabas si Annalyn na origami na ginawa ni Carla. Sabi ni Annalyn na ipinabibigay niya po ito sa iyo. Biglang napaiyak si Madam Lotus nang makita niya ang ginawa ng anak niya. Sabi ni Annalyn na pinapahanap niya kayo sa akin para ibigay yan sa iyo at pinapasabi niya din sa iyo na mahal niya po kayo at miss na miss ka na din niya. Umiiyak si Madam Lotus habang sinasabi ni Annalyn ang pinapasabi ng anak niyang si Carla. Pero biglang nagbago ang mukha ni Madam Lotus at sinabi na, "Niloloko mo lang ako. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Parehas kayo ng tita Giselle mo, manluloko." Kaya ikinatakot ni Annalyn nang makita niyang galit na si Madam Lotus sa kanya. Ano ang gagawin ni Madam Lotus kay Annalyn? Sino ang mapapahamak sa ginawang hostage taking ni Madam Lotus? Ano ang gagawin ni Giselle para iligtas sila? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.